exercise ng umaga na naman. Biyernes na araw, mga kabarangay ko, mga kapitbahay ko, mga kalidal Baguio. Salamat sa Diyos na muli tayo binigyan ng another dagdag na araw. At napakabuti niya sa atin. Kahapon, hindi ko ako pag-devotion in public, private na lang kasi maaga pa po kami ay lumabas at umalis dahil kahapon ang aming schedule to give humanitarian project or relief operation ng aming simbahan para po sa mga membro namin. Kaya buong araw, talagang mainit na araw ang aming trabaho kahapon. At salamat naman sa Diyos na nagawa namin lahat ng dapat naming trabahuin kahapon. So, salamat na muli binigyan tayo ng araw na ito. Ito muli ang inyong lingkod, Pastor Cyril Ganancial, na muli dadalhin natin lahat ang ating mga pamilya sa Panginoon at hingi tayo ng kanyang basbas muli sa araw na ito. Kami po ay nagpapasalamat na kahit sa konting pamamaraan ay we could be able to give contribution sa abot ng aming makakaya upang makatulong tayo sa lahat ng mga maaabot natin ng mga tao. At we are grateful sa Panginoon na tayo ay binibigyan pa rin ng malakas at malusog na pangangatawan. Salamat sa Diyos na tayo po ay patuloy na nagiging instrumento niya para po maging channel of blessing. Sana po itong aming ginagawa, aking ginagawang pagdidevotion every day habang ang pandemic na ito ay nandito will really help you. Kayong mga nakapakinig, kayong mga nagsusubaybay, will really encourage you, that is our desire, will really inspire you, will give you some wisdom, instruction like that, para po ang buhay natin masusustain financially. On the other hand, masusustain din tayo spiritually. Kumbaga mapalakas ang ating kalooban na mayroon tayong mapanghawakan mula sa salita ng Diyos. At ako po ay masayang-masaya dahil nabisita ko at the same time yung mga members ng simbahan dito. Napuntahan ko po. Madali palang mag-travel pag may relief operation ka. Pag may humanitarian project ka, madali makalampas sa mga checkpoint. At ako ay tuwang-tuwa dahil napuntahan ko lahat ng mga membro ko sa simbahan at naipanalangin ang kanilang mga pamilya. Ang napakaganda, aking tinatanong kung sila ay kamusta, malusog ba? Ay salamat naman sa Diyos kahit na yung aking mga senior citizens na kung saan ay napuntahan ko sa kanilang mga tahanan ay talagang wala namang sakit, malusog lahat. Kaya sabi ko salamat sa Diyos. Ang kalusugan galing sa kamay ng Panginoon. At kung mayroong mang magkasakit, which is pinapanalangin natin na wag nawa, lalong-lalo na sa panahon ito, ay ipapanalangin natin. Okay? So muli,
Pastor Cyril Ganancial dito sa Conception Bible Baptist Church maghahandog ng panalangin para sa ating lahat. Bago tayo dadako dyan, nais kong ituloy natin ang ating always food. Kumbaga ay nourishment, food in the Spirit comes from the Word of God. At tinatalakay po natin ang isa sa kinakailangan masupil sa ugali ng isang human being, ang pagiging makasarili at ang pagiging greedy or mapagnasaan niya yung hindi sa kanya. Okay? Kanyang hinahangat yung mga sa kanyang kapitbahay, because nandoon po tayo sa topiko na loving thy neighbor as thyself. At ang principles na naihahayag lagi at naituturo ng ating neighbors ay walang iba kundi ang ating kapwa-tao. All human beings are our neighbors because this is the relationship between human to human, between man to man. Okay? So, babasahin ko ulit at tatapusin natin ngayong time na itong topikong ito. Dito tayo muli babalik sa Luke chapter 12. At sa background ng binasa natin, may isang taong lumapit sa Panginoon. Inaas niya ang Panginoon na hahatiin ang kanilang mana ng kanyang kapatid. Sa pamagitan ng pag-aas ng Panginoon mismo doon sa kapatid ng taong ito na siya ang mag-divide. Pero sabi ng Panginoon, hindi ko trabaho niyan. Tapos binalingan ng Panginoon ng madla ang isang katauhan at sinabi sa kanila, mag-ingat, beware, take heed and beware of covetousness. Or a person that is greedy, a person na kung saan gusto niya yung hindi sa kanya ay mapas kanya. Okay? At usong-uso po ngayon yan sa panahon natin. Opo. Kaya pagkatapos ng pandemic na ito, may mga kasuhan na yan ang mangyayari. May mga kasuhan. Bakit? Mismo susuriin ang mga namimigay. Opo. Binigyan ng pera ng national government, pinasa sa local government. Yung mga local government naman, mag-i-implement nito sa mga constituent. Opo, pag nasumpungan ka, na kinupit mo, kinurap mo, ang pundo na dapat pinamigay sa tao, mayroong kang kaso. Pero naman, pag ikaw naman na nakatanggap, nagdubli-dubli ka, hindi mo sinauli, at pag chinek naman, at ikaw ay nag-corrupt din, kakasuhan ka rin. Bakit po? Bunga lahat po yan ng pagiging makasarili at na magiging covetous pag nanasaan mo ang hindi sa'yo. Kaya lagi kong ini-emphasize na sinasabi ko ako, pwede akong tatanggap ayon lang sa requirements. Kaya hindi ako nag-apply ng 4. Hindi ako nag-apply sa SAP. Hindi ako nag-apply sa 4-piece. Hindi ako nag-apply sa farmers. Hindi naman yun, hindi ako doon po pwede. Kaya kaming mga pastor, although wala namang service, wala namang iaasa na lang kami sa Panginoon. Oo. Pero, ako kontento kasi ako eh. Oo.
Kaya, hindi ko po pwedeng ipapalsify o yung mga dokumento. Hindi obra. Pag wala kang dokumento, wag mo nang angarin. Pero butihing government, local government natin, anong kanilang ginawa? Kahit na wala ka doon sa 3 o sa 4 na yun, kasi may isa pa yung mga farmers, mayroon din silang matatanggap kahit wala ka doon sa 4. Sabi ng ating butihing mayor, lahat makatanggap. Lahat makatanggap. Kaya, doon sa kaban mismo ng ating bayan, nagpalabas sila ng pera para matulungan ang lahat. Now, mayroon pa rin nagrereklamo. Kaya kinakailangan i-verify pa. Grabe. Kaya ganun kahirap po ng trabaho ng mga LGU. Kala nyo, madali lang. So, kinakailangan ng pang-unawa sa kanila. Yung Barangay San Francisco, ang daming tira ng tira hanggang sa yung nagreklamo, pumunta sa press. Pagkatapos, inakusahan. Tapos ang press naman, hindi naman kinausap si Kapitan. Tinira na agad. Naniwala doon sa mga nagsumbong. Ang gulo. Tapos sabi ni Jason, na Kapitan, sabi niya, bakit mahirap ba akong lapitan? Kilala niyo naman ako, bakit hindi niyo ako kinausap? Mga ganung mga pamamaraan ba, magkakasakitan muna ng kalooban. Pero tapos na yan, na-clarify na yan, nag-usap na. Ayos na. Kaya sabi ni Jason, wag niyo nang ibabas yung press, ganyan na nag-kwan. Ganun eh. Kasi nagpabase lang din sa mga sabi-sabi ng mga tao. Mayroon pang iba, mga dokumento talaga na pinapasa. Pero iimbestigahan. Ikaw na naghabla, ikaw sabi, katulad sabi ba, wala talagang natanggap. Kaya sabi ko, ang advice, napakadali lang eh. Pag talagang you deserve, puntahan mo, magreklamo ka, pero mahinahon. Wala talaga akong natanggap. Ito ang sitwasyon ko. Yun naman sabi ng ating mayor, pumunta kayo, sabihin nyo kung anong need nyo, tingnan natin, i-check natin. Pag wala, bibigyan kayo. Ganun lang kasimple. Ang isang mayor na talagang very popular, yung mayor ng Gapan, tinatawag pa yung DILG, tinatawag pa yung talagang DSWD. Bakit? Sa kahit anong, pero mo yun, sako-sako. Isang sakong 60 kilos na bigas. Basta ang request niya lang sa mga constituent, walang lalabas. Sa isang sako, mayroon ka pang 1,000. Pagkatapos, marami pang mga goods. Tapos sabi niya, pagkatapos pa nito, kung mag-extend pa, another na ulit. Kung mag-extend pa, another, talagang isusustain. Pero katakot-takot pa rin na pula. Ang dami pa rin nagrereklamo. Hindi nakikita ang goodness na nagawa nung mga nagtatrabaho. Usually, ang nakikita lang, wala akong pakinabang. Yun laging sabi, wala akong pakinabang, wala akong natanggap. Hindi sabihin mo ng maayos, wag yung galit. Pagkatapos, magbigay mo ang complaint mo, mabigay mo. Yung iba nga, nagko-complain. May yung mga iba dyan, nakatanggap ng dubli-dubli. Iimbestigahan din po yan. Dito sa Uliran, may nagbalik ng kanilang mga pera. Bakit? May nagrereklamo rin. Ang tao talaga
Ang very reason noon kasi wala siyang natanggap. Pero may dahilan din bakit hindi siya nakatanggap. Pero may mga ganyang sitwasyon na dito sa panahon ito, hindi dapat siraan hindi dapat inggitan Pero nasa puso na ang pagiging covetous ng isang tao. Kaya lagi ko sinasabi dito, kung ako may matanggap, salamat. Magpasalamat. Kung wala akong matanggap, salamat pa rin. At least may makikita akong mga taong masaya na may natanggap sila. At kung ako ay mayroong maibibigay, katulad yung effort na inexerted na sinabi ko sa simbahan namin, sana may blessing tayo kahit wala tayong pera. Sana may blessing tayo, bigyan tayo ng blessing ng pera. At ang una sa puso natin ay makatulong. Mas masaya ang tumutulong kaysa tinutulungan. Yun ang sabi ng Bible Blessed to give than to receive. Bakit po? Wala kang covetousness kasi. Tapos ito po, natalakay na natin. Sabi ng taong ito na mayaman, there was a certain rich man brought forth plentifully. Mayaman na siya, successful pa ang business niya, successful pa ang kanyang plantation or itarayang bukirin. Tapos nang siya po ay nakagather na ng napakaraming yaman. Ito sabi niya, ito ang masama dito, yung 17 and 18. Sabi niyan, and he thought within himself. Ang tinitingnan niya lang sarili niya. Saying, what shall I do? Anong gagawin ko? Because I have no room where to bestow my fruits. Wala na akong lugar na kung saan iimbak ko ang aking mga yaman. And he said, this will I do. Sa kanya pa rin sarili ang kanyang kausap. Itong gagawin ko, I will pull down my barns. Sisirain ko ang aking mga bodega, and I will build greater barns, and there will I bestow all my fruits and goods. Yun. Diyan, iimbakin ko ang lahat. At ito pa, sabi niya sa kanyang sarili, and I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Okay? Nagpagawa ng maraming mga bodega. Ang lalaki, na makiniging maigi, bodega lang ang explain dyan, bodegang malalaki. Ang bahay kaya nito, ilan kaya yung bahay? Kasi maraming bodega ito Barns Kung napakaganda at malalaki yung kanyang bodega, sigurado ang mansion nito ang ganda. Malalaking bahay nito. Okay? Sobra-sobra na po yung kanyang yaman Ang sabi niya sa kanyang sarili, itong gagawin mo, total napakarami nang na-impact na yaman mo for many years, hindi for weeks, hindi for months, hindi for 1 year. It is for many years. Kaya talaga sobrang yaman ng taong ito. Pero ang tindi, yung ugali, because hindi man niya lang naisip magpasalamat sa Diyos na nagbigay, hindi niya lang man naisip na pwede siyang tumulong na magiging channel of blessing para sa mga kanyang mga kapitbahay. Okay? Sa pananaw ng tao, sa pananaw ng marami, matagumpay itong taong ito. Marunong to kasi hindi naman po pwedeng siya po ay hindi magtagumpay at hindi po pagpalain at talagang umunlad kung hindi siya marunong sa pag-manage ng kanyang yaman. Pero ang tindi dito, at ito na yung huli, but God said, ito mas matindi, God said unto him, thou fool. Yan. In the sight of the world, he is wise. Because he will not become successful person without the brilliance of the mind. Pero in the sight of God, this man is a fool. Bakit kaya? Okay? Una po, nais kong sabihin sa inyo, huwag nating tularan itong taong makasarili.
Itong taong ang focus na lang sa kanya lang. Wala siyang pakialam sa iba. Selfish ang taong ito. Greedy ang taong ito. At materialistic yung taong ito. Bakit concern lang siya sa kanyang pakinabang eh? Ang sabi ng tao, Panginoon, kailangan kumana ko. Ang para sa akin ay akin. Gusto ko makuha na. Ganun katindi. Sabi ng Panginoon, fool, mangmang ka, mangmang. You are foolish. This night, thy soul shall be required of thee. Sabi ng Panginoon, sa gabing ito, mamamatay ka na. Kaya sigurado po yung taong ito, that night, ayon sa sinabi ng Diyos, na heart attack, patay. At sabi niyan, who shall those things be which thou hast provided? Kanino mapapunta ang lahat ng yaman mong ito? Wala pong doubt po yan, mapapunta talaga sa kanyang mga tagapagmana na mga pwedeng, kung may pamilya siya, mayroon siyang mga anak, doon mapapapunta. Pero hindi niya na mapakinabangan. Ang malungkot dyan, dahil greedy siya at saka selfish siya, sigurado po kung ano ang puno siyang bungay. Kung makasarili itong taong ito, hindi kaya ang kanyang mga anak at mga tagapagmana magiging makasarili din? Kung yan ang magiging spirit and attitude ng mga taong pagmamanahan, sigurado po, at kabuk na giyera sa tahanan. Away-away siguro yung mga anak nito. Bakit po? Ang magulang nila masyadong makasarili. Yan din ang naipunla, yan din ang naipagkaloob at natutuhan ng mga anak. Kaya it brought devastation. Hindi po masamang yumaman. Ang masama, pag ang ugali mo ay sasama, sabi ko, hindi masamang pag-unlad ng buhay. Ang masama, pag sumama sa pag-unlad mo, ang ugali mo. Yumabang ka, tamaas ang ere mo, hindi ka na nakatungtong sa lupa, naku, babagsak ka talaga. Kaya dapat, yumaman ka, mayaman kang, simple lang ang buhay. Simple lang ang buhay. Masarap mamuhay na simple kahit na tayo po ay may mga pagpapala. Bakit po? Madaling abutin ang isang taong namumuhay ng simple lang. Opo. Kaysa sa napakataas ng iyong pamumuhay, maraming taong maaalangan sa iyo. Pinapasalamatan ko, nakausap ko ang ating ex-mayor, Abena. And we have a sweet talk. Hindi ko alam, siya pala maging kapitbahay ko rito. But I really appreciate na mayroon tayong mga taong simple lang talaga ang buhay kahit pinagpala ng Diyos. Hindi marunong manlamang sa kapwa, kundi kung ano lang ang mayroon. Thank you, salamat, yun lang. So mga minamahal ko, bakit tinawag ang taong itong fool? Number 1, tinawag siya ng Diyos, hindi pwede magkamali ang Diyos. Number 1 ay ito. Huwag niyong kakalimutan. He is prepared for this life. Buhay. Kaluluwa ko. Marami ka ng imbak. Secured na ang buhay mo. When it comes to providing all the physical and all the needs na hahangarin mo, it is already prepared. He is prepared to live this life. Preparado siya, secured siya sa kanyang buhay sa lupang ito. Bakit siya full? Because he is not prepared to live the second life. He is not prepared to die.
Hindi preparado itong taong ito. In the sight of God kasi, mangmang siya eh. Ano ang wise na tao? Ang wise na tao, dapat ganito yan. Preparado kang mamuhay sa lupang ito, no matter what. But preparado ka rin dapat mamatay. At sigurado mo dapat punta ka ng langit. Okay? Pinaghandaan niya po ang kanyang physical na pamumuhay. Pero tandaan niyo sa physical, ito po hindi eternity. Temporary po ito. Kaya sabi nga, maraming mangmang na tao that they are prepared to live this life. Naka-ready sila, naka-secured sila sa buhay na ito. Pero hindi sila secured that when they die, they will go to heaven. Yun ang pinaka-worst. Bakit po? Hindi sila sigurado, hindi sila secured sa next life. Yan naman ang aming advantage na nagbabasa at nag-aaral ng salita ng Diyos. Yan naman ang advantage ng mga taong tumanggap sa Panginoon. Sigurado sa kanilang kaligtasan dahil sinigurado ng Diyos. Pinaka-worst things worst na mangyayari sa isang tao ay ito. Nakasaad na sa Bible yan. What shall it profit a man if he shall gain the whole world? He will have all the riches of this world, but he will be lost. He will be lost. Parang katulad ng isang kwento, dito ko tatapusin. May isang hari, malapit nang mamatay. Iniinsulto niya yung kanyang payaso, yung court jester niya. Payaso, ikaw ang pinakabubong tao sa balat ng lupa sa pagkakaalam ko. Kaya bago ako mamatay, uutusan kita, maghanap ka ng taong mas bubo pa sa iyo. Bago ako mamatay, sabi ng hari, maghanap ka ng tao na mas bubo pa kaysa iyo. So masunuri naman ito, utos ng hari. Masunurin naman itong payasong ito. Hanap siya ng hanap, ng hanap, ng hanap. Mayroon na siyang makonvince. Tanong siya ng tanong. Nag-i-interview siya ng mga tao para malaman niya mga taong mas bobo pa kaysa niya. Hanggang sa dumating na sa oras po na talagang ang hari, pakiramdam niya, ang lapit niya ng mamatay. Kaya pinatawag niya uli ang payaso. Okay, ang kanyang court jester, umuwi ka na. Halika na rito. So umuwi yung court jester. Pagdating niya sa harapan ng hari, ang sabi ng hari, oh, may nahanap ka na. Tao na mas bubo pa kaysa iyo. Sabi ng payaso, mahal na hari, malapit-lapit na, pero wala pa akong nahanap. Tapos, bakit ganoon? Nagtanong-tanong ka ba? O, nagtanong-tanong ako. In-interview ko ang lahat ng taong alam ko na mas tules kaysa akin. Tapos, sabi ng payaso, mahal na hari, wala pa eh. Bakit ka nagmamadali? Sabi kasi ng mahal na hari, sabi niya, malapit na akong bawian ng buhay. Sabi niya, ganun ba? Mahal na hari, kung ikay aalis na at babawian ng buhay, saan ka ba pupunta? Sabi ng payaso doon sa hari, yan ang hindi ko alam. Yan ang hindi ko sigurado. Pag namatay ako, hindi ko alam kung saan ako pupunta. Okay, sabi ng payaso, mahal na hari, sa pupuntahan mo ba, hari ka pa? Ayan, hindi ko rin alam. Mahal na hari, pag ikaw ba'y sa iyong pupuntahan, ikaw ba ay mayaman pa o mahirap na? Hindi ko rin alam. Sabi ng payaso, mahal na hari, ibinabalik ko na sa iyo ang court jester, yung setro, yung scepter. Bakit mo ibabalik sa akin yan? Sabi ng hari,
Yan ay para doon sa tao na mas foolish kaysa sa'yo. Kaya ko ibinabalik sa'yo, mahal na hari, kasi ikaw ang tao na mas bobo pa kaysa akin. Nagulat yung hari. Pero mo, tinanong kita, pag namatay ka, saan ka pupunta? Di mo alam. Tinanong kita, pag ikaw ay pumunta doon sa lugar na pupuntahan mo, kung ikaw ay mayaman pa, hindi mo rin alam. Kung tinatanong ko kung ikaw ay hari pa pag sa pupuntahan mong lugar, hindi mo rin alam. Kaya sabi ng payaso, mas bobo ka pa sa akin, mahal na hari. Bakit kaya? Because the poor jester know that when he die, he knows where he goes. At yan po ay napakagandang panuntunan na when we die, we need to make sure that when we die, we'll go to heaven because that is eternity ang pinag-uusapan. Hindi temporary yung buhay. At ang kaligtasan, hindi nyo makukuha sa relihiyon. Hindi nyo makukuha sa baptist. Ang baptist, di makaligtas, no? Hindi nyo makukuha yan sa kahit anong relihiyon. Makukuha nyo yan sa Kristo, sa Panginoon ng Biblia na namatay sa krus, nagbuhos ng kanyang dugo para tubusin tayo sa lahat ng ating mga kasalanan. Bakit po? Dahil lahat ng tao nakasulat sa Biblia, walang matuwid, wala kahit isa. Lahat tayo po ay makasalanan. Kailangan natin ng tagapagligtas. Kaya lagi ko sinasabi, November 14, 1980, nang tumanggap ako sa Panginoon. Na from that moment on up to now, I know that when I die, I'll go to heaven because of the assurance of God according to the Scripture. Saan natin ibabase ang ating pananampalataya? Sa haka-haka, sa sabi-sabi? Sabi ko nga sa mga membro ko, huwag niyong sasabihin, sabi ni Pastor. Kaya ako alam na ako'y ligtas kasi sabi ni Pastor. No way! Hindi si Pastor ang nagbabase, hindi si Pastor ang basehan. Hindi spiritual leader ang magdeklara na ligtas ka. Hindi. The Bible should be the one that will declare. Kaya ganun po kaganda. Ang isang taong nakikinig ng salita ng Diyos at ginagawa ito is a wise person. So po, nawa, mag-gets ninyo yan. Dadagdagan natin ito bukas. Pero pasalamat po tayo na mayroong salita ng Diyos. Ito po yung binabahagi namin sa inyo. A person who is really seeking for the truth is a person who is wise enough. Secure. The greatest security, hindi po yung may gwardya ka. Hindi ho marami kang pera. Sa panahon nga po ito pantay-pantay tayo lahat Hindi pinag-usapan dito kung marami kang impact, marami kang savings. Hindi. Bakit? Lahat tayo naka-lockdown. Pare-pareho tayo lahat. Kaya pinapakita ng Panginoon na walang sino may control kundi siya. So anong gagawin natin? Balik pa rin tayo sa Panginoon. At tandaan niyo po ito, sa buhay na ito, anuman ang maabot ninyo, darating at darating ang oras, babalik ka sa Diyos at haharap ka sa Diyos sa lahat ng iyong ginawa. Darating ka sa kamatayan, darating ako sa kamatayan, lahat tayo. Kahapon, I performed what? A funeral service dito sa Enriquez. Dahil ni-request ako ng isang pamilya na please, can you, may mga relatives sa Amerika, magla-live streaming tayo as a pastor to share so that it will encourage us also dito. Sinare ko po yung salita ng Diyos because that is the greatest inspiration and encouragement in life. And that is also our precious guidance for our life to be able to go according to God's plan and according to God's will. So, sinare ko po. Pero sabi ko si Kuya Bong ninyo, hindi ko man kabaptis ito. O nais kong sabihin sa inyo according to the scripture na ang inyong mahal sa buhay na ito is in heaven right now. Hindi po baka sakali. Hindi. Because si Kuya Bong I was able to share, we were able to share to him personally how to make sure that when he die, he will go to heaven.
At inulit-ulit yang sinicure, inulit-ulit yang kinausap namin, are you really sure? Yes, Pastor. Bakit po? Because tinanggap ko si Kristo sa puso ko. Because naibahagi sa akin sa salita ng Diyos ang katiyakan. Kaya sabi ko si Kuya Bong at si Mother Morales ay nagkita na. Bakit po? Yun ang mga taong nasiran ko ng kaligtasan. At yan po ay sinishare din kahit kanino. Kung willing kang tumanggap. Kung hindi mo papaniwalaan, hindi mo tatanggapin, it's your choice na, hindi na akin. Pero kami ay we are open to everybody at sinishare namin ang paraan ng kaligtasan. Sa oras na to, gusto nyong ma-share, gusto nyong matanggap, simple lang ang gagawin. You must accept. Katulad ng ginawa ko po. Tinanggap ko na ako'y makasalanan. Tinanggap ko na hindi ko kaya iligtas ang sarili ko. Tinanggap ko na mayroong tagapagligtas na siyang namatay sa cross, nagbuhos ng dugo para iligtas ang aking kaluluwa. At pangatlo, tinanggap ko si Kristo sa puso ko at pinanampalatayanan ko at wala ng iba. Kaya hindi dapat tayo magkamali dyan. Kaya laging sinabi, the Christ of the Bible, who is the living God. Hindi Christ ng relihiyon. Kasi marami pong nagkukunwaring Kristo eh. Mahirap na. The Christ of the Bible will assure the person that he is saved. Yan. Kaya assured ako dyan. So, how can we do that, Pastor? Simple lang. Follow me sa panalangin ito. Ito yung sinner's prayer na dinalangin ko. So, sundan nyo lang po sa inyong isip, sundan nyo lang po sa inyong puso ang panalangin ito. Sundan nyo po ako, tao sa puso ninyong sabihin, wherever you are, kung naririnig nyo ang boses na ito. Sundan nyo po ako. This is the sinner's prayer. Pray for this with all your heart. Sundan nyo na po ako. Panginoong Jesus, kinikilala at inaamin ko na ako'y taong makasalanan, na hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Sa oras na ito, Panginoon, napaliwanag sa akin ang katiyakan ng kaligtasan. Kayo ang tagapagligtas na namatay sa cross, na inibing na buhay maguli para tubusin ako sa aking mga kasalanan. O Panginoon, tinatanggap kita sa oras na ito sa aking puso. Pumasok po kayo. Kayo po'y manahan. Tinatanggap ko ang buhay na walang hanggan na inyong pinagkaloob. Panginoon, kayo ang maging Panginoon ng aking buhay. At kayo ang maghari sa aking pagkatao. Taos puso akong nanampalataya na bilang Panginoon, ipinagkatiwala ko lahat ang kaligtasan ng aking kaluluwa sa oras na ito. Sa pangalan ni Kristo Jesus, ito aking hinihiling at dinadalangin. Amen. Amen. That is a very significant and very personal prayer, mga minamahal ko. November 14, 1980, nang pinanalangin ko yan. And with a whole heart, I believe in the Word of God, kasi sabi niya, if thou shalt confess, Romans 10:9, and if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus, believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. For whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Kaya yun po, yung mga bersikulong talagang nagpatibay at nagsusuporta na ang ating ginawa ngayon, ang inyong ginawa ngayon, ay talagang may katiyakan at kasiguraduhan. Dadako na po tayo sa panalangin para sa ating mga pamilya. O Diyos, dinadalangin ko at dinadala ang bawat pamilya dito po sa lugar ng Little Baguio, sa aming barangay. Mga pamilya ng aking mga kapitbahay, maraming salamat na sa araw na ito
kami pa rin ay binigyan mo ng kalusugan ng pangangatawan, kalusugan sa emosyon, na kami po ay hindi nagpapanik, na kami po ay peaceful na gumagawa sa mga trabaho namin araw-araw. I pray for the Gonzales family, Vergara family, Abena family, Amora family, Gomez family, Canlas family, O Diyos, De Jesus family, Henson family, all of this family, Panginoon, na malapit dito, kasamang Magkalas, kasama ang Tapnyo, kasama po ang Tiki family, we pray na once again, your supernatural protection, supernatural provision, supernatural preservation sa aming mga buhay, sa aming mga kabuhayan ay inyong pagkaloob. Kasama naming dinudulog sa inyo ang Ganancial, Balinas, Mercado, Castro, Masiklat, Santos, Sampang, Sikat, Tuwa, Canyo family, Nerison family, Panginoon, Pineda family, Mac and May family, Gibara, Paras, Kayanan, Liwanag family, all of these families, Lord, we recognize that we are limited. We recognize that we are just looking and relying, trusting upon your hand today. Kasali ang Neridon family, kasama ang Istasyo, Baron, Galang, Mungkal, Buko, Torla family, Di Guzman family, Bernardi family, Panginoon, at lahat po na maybe hindi ko nabanggit na mga pamilya. But kami nagkikling at humihiling sa inyo na muli ang pagkalinga nyo sa araw na ito at pagpatong nyo ng inyong kamay sa aming lugar, Little Baguio, ay inyong gagawin. Panginoon, padala nyo ang iyong mga anghel na kami po ay mapalibutan, na hindi po kami mapenetrate ng COVID-19 na ito. Kung tama ang pasabi ng aming mayor na ang aming konsepsyon na bayan ay pre-nap ang COVID-19, Panginoon, salamat po. Pati na sa baryo. But Lord, hindi kami magbibigay ng kumpiyansa. Dahil alam po namin ang aming kalabang ito ay hindi nakikita. Kailangan kami pa rin ay magiging cautious. Maybe sooner, aalisin ang lockdown. Pero Panginoon, di pa rin kami nakatitiyak. Dahil maraming bansa na inalis ang lockdown, ayun, lalong dumami ang nahawaan. So, God, we pray continually. As our God, who are a protecting God, manangan kami sa inyong kamay. Hawakan namin ang inyong kapangyarihan. Ng inyong kamay will be like a covering to us. Will be like an umbrella to us. Will be like a fortress, parang mga pader. Napadiran ninyo ang aming mga tahanan na hindi kami madapuan ng anumang sakit. Dahil nakakatakot pumunta sa ospital ngayon. Kahit na ang sakit namin hindi COVID-19, kaagad-agad pag na-hospital ka, ang isip ka agad COVID. At marami na ring hospital na tumatanggi. Kaya Panginoon, we pray for make our life healthy every day. Make us strong. Tulungan nyo ang mga tinitake namin na mga pagkain will make our body as healthy as it should be. At Panginoon, we will be peaceful. We can do our normal work without any troubles, without any staggeredness, Lord, because we believe na kayo ang Diyos na nag-aantabay at kumikilos at nangunguna sa amin.
Patnubayan nyo kaming lahat. Keep us safe. Keep us protected. And Lord, we can do our job, normal work today with your protection and with your preservation. In Jesus' name, I pray all these things. Amen and amen.